Hi everyone! How are you today? For today's video, i-share ko sa inyo yung mga tips this coming Holy Week para sa inyong safe travel. So first of all, if you will travel domestic flight, you need to go to the airport 3 hours before your flight. Before, ang kinasanayan ko talaga natin is 2 hours before the flight. Since this Holy Week, sobrang dami po talagang passenger, and then alam naman natin na peak season po yung April and May. So kailangan guys, kahit domestic lang kayo, 3 hours before the flight, yes, kahit nakapag-check-in na kayo, ganun pa rin oras, pumunta na kayo sa airport. Sobrang dami po talagang passenger as of now, at hindi natin alam kung ano yung mga dala nyo pa po upon your check-in, kung ano yung mga bawal. So kailangan mas maaga kayong pumunta, kasi meron akong passenger I think last week, there are groups, and then buti na lang maaga po sila sa airport at na-check-in ko na rin sila online kasi hinarang pa rin sila dahil sa mga dala nilang matutulis na bagay. So may mga bagay po talaga na minsan hindi nyo na po naitatanong sa mga agent nyo before your flight. So doon nyo na rin nalalaman sa airport na bawal po yun siya dalhin. And then for your international flight, yung nakasanayan natin 3 to 4 hours, so much better 5 hours before your flight nasa airport na kayo. Sobrang dami din pong pila sa immigration as of now. So siguro magbaback to normal na tayo guys on June. So yun ang tips ko sa inyo ngayon. And then di ba po nag-i-email naman po yung airline sa email nyo if need nyo nang mag-check-in. So you need to check-in online para din maiwasan yung mga delayed, and then download nyo na po yung mga app na kailangan, especially on international. Mayroon tayong kailangang e-travel para po mas madali yung ating pag-travel international. So kailangan na i-download nyo na yun or nagawa nyo na yun 24 hours before your flight. So another tips guys is kailangan yung mga copy na inyong mga ticket is clear po yun siya sa phone, or di kaya mas okay din na i-print nyo, although hindi naman siya talaga kailangan i-print, gawa ng okay naman na ngayon na kahit sa cellphone na lang, pero para safe na rin, gumawa kayo ng 2 copies kasi minsan nadidelete din siya ng mga passengers. So kailangan much better naka-printed, and then meron din kayong copy sa phone nyo. Then another tips this Holy Week guys is kailangan, kung 7 kg lang ang baggage nyo, we all know na ang free lang talaga sa ticket na hand carry is 7 kg. So pag 7 kg, wag na po kayo mag-exceed kasi hindi na po siya gaya before na okay lang kahit 1 kg is over kayo. So if you free yun siya ng airport. Pero ngayon super strict na talaga kasi last week din po, meron akong isang passenger na sabi nila baka hindi nga strict, so may mga kasama na siya, may mga kasama naman siya, I mean, if ever naman na mag-over baggage daw siya, is ibibigay niya dun sa kasama niya. So yun nga nangyari dahil during his flight, may 7 kg lang siya at wala po siyang check-in baggage. Nagpasobra siya, I think 2 kilos. Buti na lang yung kasama niya is kulang po ng sa 7 kg. So, naipasa niya doon. And then, nag-chat siya sa akin na buti na lang din daw. Nasabi ko na bawal na yun siya sa airport. What I mean is, hindi niya muna pala sinunod yung sinabi ko na 7 kg, nagdala talaga siya ng excess, pero nagsabi siya sa akin, after that, natama daw ako na kahit 1 kg lang is super strict na talaga sila sa airport. Yung iba, swerte nyo na lang kung hindi po kayo pababayaran, kasi meron din akong isang passenger going to Palawan, may dala din siyang box, and then isang hand carry. Pinayagan naman siya guys. I think depende din talaga sa nagbabantay po sa airport. So, pero ano ko na lang po sa inyo, advice ko sa inyo is kailangan pa rin sundin natin yung 7 kg para iwas na lang tayo sa delayed. Hindi na tayo makikipagtalo sa mga agent or di kaya sa mga nagbabantay sa airport. Sundin na lang po natin kung ano lang po yung free talaga sa ticket nila. And then, for 20 kg, for 30 kg, that is 1 bag allowed. And for 40 kg guys, that is 2 bags allowed po yan siya. And then, meron namang naka-indicate sa mga ticket nyo, like in Cebu Pacific, sila lang po yung nag-allowed na 3 pieces, 20 kg. Iba din po yung rules for the AirAsia and Philippine Airlines or other international airlines. Naka-indicate naman po, pag sinabi namang 2 pieces, usually yan is 23 kg lang. Diba sa international, ganun lang minsan yung nakalagay sa ticket ninyo.
And then, about naman doon sa mga baggages naman na hindi na makapag-add online. So, much better guys, kung gusto nyo pong makatipid, kailangan 5 hours before your flight, nandun na kayo sa airport para yung price ng baggage nyo is same pa rin sa online. Kasi pag mag-exist kayo, kahit 1 kilogram lang ang domestic flight, that is 2,000 pesos. So, for international, hindi ko lang po alam kasi depende po yun siya sa airlines at depende kung saan kayo pupunta. Pero usually, in domestic flight, kahit 1 kilogram lang po ang excess nyo, that is 2,000 pesos na. O, diba? Sayang pa yun. Much better na din, mas maaga kayo mag-add. Especially po sa amin, in Wonderfly Travel Agency, hindi na po kami nag-a-accept ng add baggage if more than 24 hours na po ang inyong mga tickets. So, kailangan, ina-advise ko rin po sila na 2 days before their flight, kailangan nakapag-add baggage na rin po sila sa kanilang mga ticket para iwas din po yung penalty, di ba? Na sobrang laki na ngayon sa airport. So, marami na talaga ngayong pwedeng pagkakitaan sa airport, guys. Lalo na yung issue ngayon about tanimbala. So, be careful also sa tanimbala na yan. Kailangan yung mga baggage nyo din ay nakalock and make sure para hindi po siya bubuksan, wala po kayong bawal na dala. So, ano po ba yung mga bawal na dala? Before your check-in online, makikita nyo po yung mga hindi pwedeng dalhin sa airlines, di ba? Huwag kayong pindot ng pindot lang ng yes, okay, kasi di ba proceed lang yan upon online check-in. Kailangan basahin nyo rin yung mga items na bawal po dalhin para iwas delay po tayo. So, as of now, yun lang naman yung mga tips ko sa inyo at idadagdag ko po pala yung about sa power bank. We all know na talagang sa lahat ng airlines ngayon ay pinagbabawal po yung power bank. Pero may mga mas sila na pwede din po siya dalhin. Like, I think 20,000, kung hindi po ako nagkakamali, 20,000 yung allowed for the domestic flight. Pero, para safe na lang din guys, is wag na lang na kayo muna magdala ng power bank hanggat mainit pa yung issue about that. Kasi, meron din talagang mga nagbabantay na minsan, nalilito na rin sila. So, lahat ng power bank, kino-confiscate na din nila. At meron din namang kahit sobrang minsan sa 20,000 is pinapayagan nila, basta sinasabi lang nila sa passenger na huwag siyang gagamitin during flight. Pero for me, ang advice ko po sa mga passenger ko or sa mga nagbubook sa amin is hindi talaga muna magdala ng power bank para iwas na rin delay. And sayang naman, di ba, kung ipapaiwan lang din sa inyo sa airport yung power bank na yon, yung hindi nyo na pagdadala, mahal pa naman ang mga power bank, kahit 20,000 lang yan, di ba? So, sayang pa din. So, for safety na rin, wag na lang po tayo magdala muna doon. So, ngayon lang naman, ngayon lang yan siya mainit. Malay nyo, for the past or bare months, okay na din siya, di ba? So, yun lang po ang tips ko sa inyo for this coming Holy Week. And then, ingat po kayong lahat sa biyahe and see you on our next vlog. So, if you have question, feel free to comment down below. And then, share this video guys sa mga magta-travel this Holy Week. So, that's all for today's video. See you on our next vlog. Goodbye everyone. Thank you for watching.